lubog na po tayo sa utang. By end of 2026, magiging 19 plus trillion yung projection. It could be more. And we have to pay for it. Hindi natin hayaan na yung baha po ng kwarta natin mga Pilipino, nandun lang napupunta po sa pera at bulsa at bangko at cabinet ng mga magnanakaw na politiko. Huwag natin pong pahintulutan yan. Kung bakit ba tayo umabot sa bilyon-bilyon, daan-bilyon, trilyong pisong korupsyon dulot ng flood control projects. Huwag lang din po yung proyekto. Huwag lang din po natin tingnan yung libog ng mga magnanakaw sa gobyerno sa pera nating mga Pilipino. Tingnan din natin yung hindi na po makwentang halaga ng mga ari-arian na nasira at nasasalanta paulit-ulit pagka mayroong habagat, pagka mayroong bagyo, higit pa pag nagsanib ang habagat at bagyo o ordinaryong ulan. Tingnan ho ninyo yung mga kasangkapang nasira, bahay, pananim, yung mga nagkasakit, whether ordinary flu o leptospirosis o pneumonia, hindi pa po yan kasama doon sa trilyong piso na. Almost 2 trillion pesos kung isang dekada nating susumahin. But under the present administration, 550 billion pesos. Di ba binida ng kasalukuyang Pangulo ni Bongbong Marcos ni BBM noong 2024 that under his watch, dahil wala po silang mai-report, walang accomplishment. Gumawa ngayon ng phantom accomplishment. Ibinida niya, on record ito dito sa Tinig Maisog, on record yung mga ating citation. During the SONA, napakahalaga po ng SONA. Bakit? State of the Nation. Ito po ay annual reporting ng kung sino mang Pangulo kung ano na ang estado ng ating bansa. Ano na ang estado ng kanyang pamumuno. Kaya ito dapat honest to goodness, full of transparency and truthfulness. Hindi po pwedeng okasyon ito para patuloy mong budulin ang sambayan ng Pilipino. Nakita po natin noong 2024. Much to his dismay. Pagkatapos ipagyabang with full conviction na 5,500 flood control projects na ang nagawa sa kanyang administrasyon na 3 taon pa lamang, finak-check siya ng habagat at baha. Nalubog ang malaking bahagi ng hindi lamang ng Luzon, hindi lamang Metro Manila, kundi ng ating bansa. In denial, itinatanggi at napilitan na magsabing ito na raw ang new normal, na ang tubig kung hindi hanggang dibdib, lagpas sa ulo, lagpas sa bahay. Dahil daw sa climate change. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol. Ang korupsyong naglalabasan ngayon sa mga kasalukuyan at nagaganap na investigasyon, hindi mo maaaring isisi kay climate change. Si climate change ay, ang ugat po niyan, ang kapabayaan. Yung neglect and indifference ng sangkatauhan, hindi lang po ng Pilipino, kundi ng sangkatauhan, sa nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po si climate change ang may kasalanan kung bakit higit na talamak ang nagaganap na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration. At wag po ninyong tatanggapin yung pambubudol na binanggit niya. Ito na ang new normal. Let's embrace it. Let's learn to live with the flooding. At wag po tayong maniniwala. Dahil po nakaranas sila ng extreme, severe, at total rejection dito sa ginawang referendum nitong 2025 midterm election. Linalagyan lang po natin ng konteksto para hindi po kayo maligaw. Huwag po tayong maniniwala na ito ang new normal. Hindi po ito ang new normal. Dapat ang korupsyon linabanan day 1 pa lamang ng kanyang administrasyon. Dahil po sila ay nakaramdam ng grabing rejection mula sa inyo, mga mahal kong kababayan, sa mga Pilipino na akala nila'y nauuto-uto nila, na akala nila'y nabubudol at nagpapabudol sa kanila dahil tahimik lang po tayo. Pero nung tayo po ay nagtungo, kung hindi pinakialaman ng Commission on Election ang halalan, kung hindi pinalitan yung software na subject din po ng sulat na nakabinbin ngayon dyan sa Senado na imbestigahan si George Garcia, si Chairman Technical Glitch, lalo pa pong titining at kikinang kung gaano katindi yung rejection na nakuha ng Marcos administration. Ito po yung grado kung susukatin ka yung midterm po Sang-ayon ba ang iyong nasasakupan, ang iyong pinaglilingkuran sa unang kalahati ng iyong termino, sa first 3 years? Obviously, hindi. Rineject po dahil sa issue ng corruption, sa issue ng patuloy na political persecution, sa issue ng seemingly unproclaimed or unannounced martial law, silent martial law, dahil tinatakot yung mga kritiko, pinatatawag sa investigation in aid of legislation. Wala hanggang ngayon. Wala namang na-legislate. Wala namang proposed legislation regarding social media use of platform
Yung mainstream media nga, hindi na ho nababalita eh. So, lagyan natin ng tamang konteksto. Ang nangyayari, huwag ko tayong magpapabudol, iminumulat ko kayo dahil ang sabi ko nga, ang nais natin ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers sa atin na YouTube at ganoon din po sa Facebook. Sana ho ay mag-share kayo, mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-comment, mag-react at lalo po pa pong dumami ang makarinig at makinabang dito sa ating direktang ugnayan. Hindi ko po layunin na palagi po tayong sang-ayon sa isa't isa. Hindi ko po layunin na pagkatapos ninyong makinig at manood, kung ano man po ang aking tindig, kung ano man po ang aking prinsipyo, paninindigan, paniniwala, opinyon, kuro-kuro ay pareha tayo. Hindi po. Kinakailangan lang magkaroon kayo ng inyong malaya, independent, principled, matapang, maisog na paninindigan dahil bahagi po tayong lahat ng mga usaping panlipunang mahahalaga, kagaya nga po kung paano ninanakaw ang bawat sentimong nanggagaling sa buwis na binabayad ninyo, na buwis na binabayad natin. Balik po tayo dito sa ang libog sa pera. Ang libog ho talaga sa pera, kagaya ng aking paulit-ulit na sinasabi sa ating direktang ugnayan ho sa inyo, ang alpha and omega ng korupsyon, ang simula't katapusan, ang simula't dulo ng paghihirap nating mga Pilipino ay ang korupsyon na nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Ang nangyayari po ngayon, mapapansin natin na panay labas, panay press release, nag-iimbestiga ng mga bulilyasong flood control program si Bongbong Marcos. Wala naman pong masama doon. Okay? Pero ang direksyon nila, siya yung nagmimistulang concern na concern sa inyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ipit na lang siya. Kanya kinakailangan niyang baguhin, baliktarin, at i-reshape yung narrative na siya ang pasimuno kung bakit ngayon naglalabasan yung mga katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Let us give credit where credit is due. Let me take you back a few months back. Hindi ho ba si Pangulong Duterte ang unang nagpakita ng maanumalyang Bicameral Conference Committee report nitong 2025. Ito po yung naging basihan ng pagpasa ni Bongbong Marcos nitong napaka-maanumalya, mabahong 2025 national budget. Huwag ho ninyo siyang hangaan na nakikita niyong nag-i-inspect. Nakita po nila yung massive, if not total rejection na kanilang nakuha nitong midterm election kung tatutuhin pong referendum. Hindi maaari na ang magiging naratibo nila, this early, nakikita ko po bilang isang pag nag-a-analyze ng mga usaping panlipunan at nakikita natin ang direksyon ng politika, there is seemingly an open attempt to acquit Bongbong Marcos at least in the bar of public opinion. Yung paglabas-labas niya na nag-iinspeksyon ng mga dike, ng mga gumuhong flood control programs, ng mga missing o guni-guni, talaga pong guni-guni. Pero yung guni-guni yan po ay produkto ng kanyang sariling bangungot. Bangungot niya po yan sapagkat nung kanyang pinirmahan ang napaka-maanumalyang 2025 national budget, naging aktibong bahagi na rin po siya ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa, dulot ng maanumalyang paggamit ng pera nating mga Pilipino na nag-uugat sa taunang budget. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo the alpha and the omega of corruption in our country is deeply rooted in our national budget. But the problem now is, alam na nga nila na bulilyaso na, manggeld na yung proposed 2025 budget. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Pinirmahan pa rin niya. Kahit umaalingasaw na yung baho, yung lansa ng bulok na panukalang 2025 budget. Hindi po tayo dito nagfo-fault finding, hindi po. Meron po tayong basihan. Pakikita ko po sa inyo para magbalik tanaw po tayo. Ito po yun hindi ba? Screenshot nyo po para may sarili kayong kopya. Ilalagay po natin sa tamang konteksto at direksyon yung mga mahalagang usaping panlipunan because I cannot allow that this early there is an obvious effort and an overt attempt to acquit him
to make him look innocent and in fact hero in the bar of public opinion. Hindi, complicit ho ang Marcos administration. Ano po sinabi rito? Kanila po ito mainstream media, kanila ito, Inquirer.net. Marcos thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan. Rene Repaso ang 2025 budget to conform to charter. Ibig sabihin, para hindi ito maging unconstitutional. Masusing pinag-aaralan. Kasama ang kanyang mga kasama sa executive department. Nariyan, yung kanyang finance secretary, nandyan yung budget secretary, nandyan yung public works secretary, nandyan yung socio-economic planning secretary, nandyan sila lahat Masusi nilang pinag-aaralan ang 2025 proposed budget. Sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. Maalala po niyo yun? Sinabi niya na masusi niyang pinag-aralan na yung 4,000, binasa yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. At wala raw siyang nakitang hindi ayos doon. No, malinaw yun. At sinabi namin, wala naman kaming sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ano ang ginawa? Para bahagi ng patuloy na pambubudol kasi nga bahagi sila nito Itong maanumalyang 2025 budget, ito pong pagnanakaw ng trilyong pisong alaga na, isang dekada na, at 550 billion pesos na flood control funds, hindi maaaring hindi siya managot dito. May pananagutan siya rito dahil 2024 pa ginagawa na yan. Nangyayari na yan. 2024 nangyayari na. Yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha nila noong 2024, hindi ba? At ibinalik sa National Treasury, sa General Fund. Bawal din yun, unconstitutional yun. Pero tatalakayin din po natin yan. Ganon din yung zero funding na natamo ng PhilHealth. How can you now feign ignorance sa pinirmahan mo? Ziniro mo yung budget ng PhilHealth for 2025. Tapos ngayon, ang patuloy na pambubudol, tinutulak nila yung zero billing sa mga piling public hospitals. Paano magsusurvive ang public hospital sa zero billing? Zero budget din ang binigay mo sa PhilHealth. So dito, wag nating hayaan na makapaghugas kamay ang executive department. Wag natin hayaan na makapaghugas kamay ang Office of the President. Mali yung pagpirma nung maanumalyang panukalang budget noong 2025. Ano ang ginawa niya? Pinirmahan pa rin niya. Pruweba. Nag-aaral pa nga raw po sila meron pang press release. At yung salitang yan, kanila galing, thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan, pinag-iisipan, binubuhusan ng panahon. Wala atang tanggihan dito. Inyong online na outfit ito Di ba? Kuhaan po nyo ng larawan bago baka i-take down. Meron na tayo. Sisingilin natin sila kung bakit tayo umabot sa puntong ganito na bilyong-bilyong piso na ang nawawala. Malinaw sa kanilang sariling press release nung mga panahon na yon, aktibo at masusi yung ginagawa nilang pagrepasay. And in spite and despite of him claiming to have read each and every page, 4,000 pages more or less of the proposed 2025 budget, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. Itong nangyayari mga revelation dito, hindi po dahil nagbigay siya ng pahayag laban sa korupsyon noong 2025 SONA. Pangbubudol po iyon. The records are there. Matagal na nating sinasabi, matagal lang isiniwalat ni Pangulong Duterte early on this year na maanumalya itong panukalang 2025 budget. Anong nangyari? Pinagtanggol pa nila. Ang nakakatakot, kaya pinapaalalahanan ko yung namumuno ng investigation, si Senador Dante Marcoleta. Nakikita ng mga sambayan ng Pilipino, hindi lang naman ho ako Nagkataon lang na tayo ang pinagkakatiwalaan nyo na magpahayag nung kaparehas po ninyong saloobin dahil tayo po yung may pahina, kagaya nito, ang Tinig Maisog sa social media, ang ating platform. Ang dami pa ho nakaduda-duda. Unfortunately, nandyan pa rin sa Senado na minsan nang nadawit diyan sa issue ng korupsyon simula pa nung panahon ni Janet Lim Napoles na PDAF ang pinag-uusapan. Yung Priority Development Assistance Fund, yung pork barrel ng mga mambabatas noon, maging senador ka man o maging mambabatas. Nandyan pa nagtatanong pa nga ho yung iba Aktibong-aktibo. At hindi rin natin pwedeng palagpasin
yung mismong pumirma doon sa maanumalyang blankong Bicameral Conference Committee report. Ang una niya tinanggi, wala raw blanko. Wala raw siyang nakitang blanko, nakakatiyak daw siya na walang blanko doon sa Bicameral Conference Committee report na kanyang pinirmahan. At pinagkatiwala na raw niya sa kanilang technical working group. Isipin mo kung gaano kawalang hiya yan, nung naiipit na ang ilalaglag niya yung technical working group, mga mararangal na empleyado ng Senado nung ipit na. Abay, nung naghihiring na sa Blue Ribbon, aktibong-aktibo nagtatanong. At nakakakilabot, nakakagalit, nakakainis, ang lumalabas sa bibig, transparency. Para daw transparent. Paano mo ipaliwanag yung pagpirma mo sa Bicameral Conference Committee report na napakaraming blanko? Ang ibig kong sabihin, the Filipinos deserve to know. We deserve to know. Grabe na ho yung pinagdadaanan ng palagiang nalulubog sa baha. Yung hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Hindi na po lumalabas yung tubig, hindi na po dumadaloy palabas ng kanilang lugar, lolokohin niyo po kaming harap-harapan. And I am referring to that senator that goes by the name Sherwin Gatchalian. Mahirap po kasi, napakalala na po ng problema. Dito po sa aking pahina, I'm just sasabihin lang po natin yung katotohanan. Kahit naman mag-backtrack ho kayo. Sinabi niya, pinirmahan niya, at wala raw blanko sa Bicameral Conference Committee report. Napakita ho namin At certified po iyon ng isang opisina diyan sa House of Representatives. At pinakita ko rin po sa inyo yung supposed to be na enrolled bill, wala pong enrolled bill. Bakit? Wala pong pirma Nung Secretary General, nung Senate Secretary, nung Speaker of the House of Representatives at nung Presidente ng Senado. Wala pong pirma Therefore, wala pong enrolled bill kung saan mo ikukumpara in case of conflict, in case of controversy as big as this, paano mo ngayon ihahambing, wala kang ang enrolled bill. So, itinutuwid natin yung mga nangyayari. Balik po tayo dito sa bangungot ni Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang naipit na kinakailangan siyang magsalita anything that would ignite inspiration para sa mga Pilipino. Nagsalita po na habulin daw ang mga korap na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Bakit parang sagrado ang pangalan ng chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives noong 19 Congress? Iwas na iwas hindi binabanggit ang pangalan ni Congressman Saldico. Hindi ho dahil sinasabi kong guilty siya. Subalit, kung gusto natin ng transparency, kung gusto natin ng accountability, wag na ho kayong magpakahirap-hirap pa. Yung hinahanap ninyong minutes of the meeting ng small committee na hindi mailabas-labas at hahanapin pa, go to the source, cut the chase. Wag na ho tayong magpatumpik-tumpik at magpaligoy-ligoy. Ipatawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19 Congress. Nandyan pa naman, di ba? Kasama ninyo, hindi ba? Nandyan pa rin, hindi ba? Bakit natin sisikaping hanapin yung wala? Naglolokohan po tayo niyan. Grandstanding po iyan. Kung gusto natin matumbok yung nais nating malaman for the sake of transparency and to make whoever accountable, patawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19 Congress. Ipatawag ninyo yung chairman ng Senate Finance Committee noong 19 Congress. Simple Tanungin ninyo, sino yung bumubuo ng small committee? Kailan nagharap-harap ang small committee? Ano yung mga revision, amendments, insertion na ginawa ng small committee? Kaninong authority sila nagsingit, nagdagdag bawas diyan sa panukalang budget ng 2025 na ngayon nga ay sumabog na sa inyong mga pagmumukha? Hindi pwede Hindi pwedeng ililihis natin kung ang hinahanap natin ay transparency and accountability. Hindi po hero si Bongbong Marcos na nagkakaroon ngayon ng investigation. Aktibong kabahagi po siya nito The moment he signed the unconstitutional, invalid, immoral, illegal 2025 proposed budget, bahagi po siya Bakit? Di ba na-delay po yan ng ilang araw. At sinasabi nila na sinisiguro nila that this conforms to the charter. Yun lamang unconstitutional na Bakit? Basahin po ninyo yung ating saligang batas. Lahat po ng appropriation measure shall emanate to the exclusion of all other agency or instrumentality of the government from the House of Representatives sa Kongreso. Wala hong gagawing iba ang Executive Department kung may nakita sila na labag sa batas kung hindi i-veto ito. At magkaroon tayo ng re-enacted budget, at least
for the first quarter of the year. Kaya naman nung ipagtanggol yun eh. Defensible po yun eh on the part of the executive sana. Kanya lang, aktibo nga po silang bahagi. In effect, complicit sila. They cannot now feign ignorance na wala silang nalalaman dito sa mga nagpuputukan ngayon na bilyon-bilyong piso halaga ng flood control funds na naubos lamang sa korupsyon at nariyan pa rin ang baha. 1.4 billion pesos per day para sa flood control. Ang dali naman ho nito eh. Kung tayo talaga ay lalabanan at hindi tayo magpapabudol, let me take you back again kasi ito recent memory eh. Tandaan nun ninyo, nung nagkaroon ng special audit, ang Commission on Audit, yung COA, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nung pumutok yung PDAP scam, nung taging tanyag na tanyag si Mrs. Janet Lim Napoles, na ngayon po ay nakapiit at suffering from the penalty she got from her conviction. Nagkaroon ng special audit. Hinanap po nila at marami namang nakasuhan. May mga senador pang nakulong at mayroong mga senador na alam ko may mga kaso pa rin. Maraming nadawit, mga pangalan din ng senador at kung sino-sino yung kanilang mga bagman. Unfortunately, aktibo pa nga po yung iba. Nagtatanong pa nga sa investigation na ginagawa ni Senador Dante Marcoleta. Kaya kay Senador Dante Marcoleta, nasa likod mo, ang sambayan ng Pilipino, huwag ka sanang magpapadala. Sa mga ito, labanan natin ang pambubudol. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. So, bahagi ang Malacanang sa korupsyon at anomalya. Malinaw po yun. Sapagkat imbis na binito yung maanomalyang 2025 national budget, bigay hilig po sa luho at kapritsyo ng mga mambabatas. Nandyan yung AKAP, nandyan yung AIX, nandyan yung kung ano-anong ayuda. Pinirmahan. Ito naman mga mambabatas, syempre giliw na giliw. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya ng mga mamahaling designer bag. Yung mga Hermes. Kamusta po kayo dyan sa Marikina? Nabawasan ba ang baha? Di ba? Yung mga mamahaling relos, yung magagara at mamahaling sports car. Galing po yan sa katas ng flood control funds. Kaya dapat hindi natin hayaan na mabudol tayo at baguhin ang naratibo at makapaghugas kamay ang Marcos administration sa laganap, malawak at talamak na korupsyong nagaganap sa kanyang administrasyon. Sabi nga di ba? Wala raw blanco sa BICAM at nung naipit na, tinuturo yung mga technical working group, pinagkatiwala na raw sa kanila at lagyan ng mga halaga. Bawal po yun hanggang ngayon. Palaisipan sa ating lahat, kaninong makating na kamay? Sino yung may makating kamay na naglagay ng mga halaga dyan sa blankong bicameral conference committee report? Ilang beses pong lumabas ito dyan sa mga pagdinig at privilege speech na nagaganap ngayon sa Senado. Inaffirm na ho nila 28 items blanco consisting of 13 pages itong BICAM report. Sa mababang kapulungan, hinahanap daw yung minutes ng small committee. Huwag nating hanapin yung hindi naman talaga existing. Hindi natin mahahanap yun. Ipatawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriation. Siya ang tanungin ninyo, sino-sino ba kayo dyan sa small committee? Ipatawag ninyo yung dating senadora na naging pinuno as chairperson ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe, if I'm not mistaken. Tanungin din siya, sino ang bumubuo ng small committee? Wala naman ng problema ron kung hindi sila kasama Di sabihin nila hindi kami kasama. Ang pagkakaalam namin ito, ang miyembro ng small committee. Nang sa ganun, hindi po mapunta sa kawalan ang mga nagaganap na investigation. Ang tanong pa rin sino o kanino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco o patlang diyan sa maanomalya at blankong bicameral conference committee. Huwag na nating hanapin yung minutes. Go directly to the source. Go to the active participants. Ang dali po niyan Hindi kinakailangan na meron kang background sa investigation para maisip mo, madali pala kung ipatawag natin yung chairman noon ng 19th Congress ng Committee on Appropriations. Madali pala nga naman, ipatawag natin at tanungin yung pinuno ng Finance Committee ng Senado. Dahil nagmamatsyag nanunood ang sambayan ng Pilipino. Maliban na lang doon sa mga legal luminaries. Maliban na lang doon sa mga may ingay at magagaling at nagagaling-galingan na tanyag na miyembro ng mainstream media. Maliban na lang doon sa mga miyembro ng mga banal ng kung ano-anong grupo ng simbahan na hanggang ngayon tahimik, samantalang hirap na ang sambayan ng Pilipino.
Wala po tayo, ulitin ko, wala akong problemang tumulong sa mga nangangailangan pag may nasasalanta. Subalit, kalokohan po na magkakaroon pati yung mga TV station, di ba? Hilig nila yan eh. Papalabas ng mga malungkot na video, baha, lagpas tao, lagpas bubong, hihingi ng mga koleksyon, hihingi ng donasyon, para sa biktima ng baha, magpa-fund drive. Kalokohan po yan. Ba't di nyo i-report ng totoo yung nangyayari ngayon sa ating bansa? Ang dami po palang pera eh. Hindi pala natin kinakailangan magkaroon ng fund drive. Basta ginagamit sa tama yung trilyong pisong halaga na nauuwi lamang sa bulsa ng iilang korap na politiko. Mahiya naman, tama yung sinabi. Kung may sinabi yung si Pangulong Marcos, si Bongbong Marcos ng SONA, tama po yun eh. Mahiya naman kayo. In fact, dapat dinagdagan pa niya eh. Di ba? Hindi kayo. Dapat mahiya naman tayo. Maawa naman tayo sa mga Pilipino. Maawa naman tayo sa bansa. Maawa naman tayo sa mga kabataan. Pag-uusapan din natin yan. I-relate natin itong mga lantarang nakawan sa ilalim ng Bongbong Marcos administration hanggang dyan sa school buildings. Kaya po natin ito inilalagay sa tamang konteksto sapagkat hindi po natin hayaan dapat na makapaghugas kamay ang executive department. Unconstitutional na nga po eh. Malinaw na eh. Pinirmahan pa rin yung 2025 national budget. Di aktibo kang bahagi ng naging resulta. Ano yung resulta? Ito. Yung sinasabi mong guni-guni, alam mo na dapat ang magiging resulta niyan. Ito ngayon ang nangyayari. At hindi maaari sabihin, wala kang pananagutan dito, pinirmahan mo eh. Pinagtanggol mo na walang blanco eh. Di ba? Sa hindi ho dapat. Ang daming iniiwasan, sana panuorin pa rin natin, tsagain natin. Yung magaganap pang mga succeeding public hearings, imagine ho ninyo, noong 2023, ang budget po per day ay 1.07 billion sa flood control. Pakinggan nyo to habang tayo ay pare-parehong na dapat nag-enjoy mag-enjoy po kayo sapagkat marami po tayong pagtatalakayin ngayon. Yung 2023, 1.07 billion yung nauwi sa flood control funds a day, bawat araw. Noong 2024, 1.34 billion pesos a day. Bawat araw, billion piso yung ginagamit. At ngayong 2025, 1.37 billion pesos. 1.37 billion pesos per day. Ang nauubos po, ang inubos na po para sa flood control funds. Hindi ba nakakagalit yan? Kay Grace Ishibashi, maraming salamat. Kay Nemer Bulandres, kay Ariel Dumas, kay Val's Opinion, hindi lang kulong kung guilty. Yan nga po sinasabi ko nung halalan. Ibalik natin ang death penalty sa mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. And ito nga pong naglalabasan na, I think, malinaw na malinaw, wala tayong pagtatalunan dito. Every day, tama po yun, si Malumer, grabe, billion a day. 2023, 1.07 billion pesos per day. 2024, 1.34 billion pesos per day. 2025, 1.37 billion pesos per day. Source, let's attribute it at ikilalanin natin ang source doon sa naging privilege speech ni Senador Ping Lacson. Binanggit po niya yan. At for 2026, naglalabi po sila na 1.088 billion pesos per day. Ngayon, narinig po ninyo yung mga halagang binabanggit ko. Tama ho ba ang ating pamagat ngayong tanghali? Ang libog sa pera. The lust for money at the expense of the people. Magalit ho tayo. Yung mga banal, tahimik pa rin kayo? Impeachment pa rin ang tema ninyo? Impeachment pa rin? Yung mga legal luminary, nasaan kayo? Yung mga matatalino, yung mga miyembro ng academe, yung pirma ng pirma, asan kayo? Asan kayo? Mas masahol pa ito sa Janet Lim Napoles pork barrel or PDAF scam. Nakakabingi ang inyong katahimikan. Kaya natin ilinalagay sa tamang konteksto yung mga nagaganap itong mga nakaraang araw. Wala pong hearing ngayon hanggang bukas na, next week na po uli. Subalit, bago po tayo magiliwan sa ginagawang direksyon ng mainstream media at administrasyon, hindi po bayani, hindi po hero dito si Bongbong Marcos. Hindi po, at hindi siya dapat hayaan to look innocent or to be acquitted at least in the bar of public opinion. Equally guilty if not most guilty po si Bongbong Marcos. Bakit? Pinirmahan mo
at hinahayaang nangyayari ito sa unang 3 taon ng administrasyon mo. Mauunawaan natin, baka natauhan siya at gusto niyang salbahin yung natitirang 3 taon o yung kalahating bahagi, yung final half of his term. Mga kababayan, wala na pong half ito, wala na pong 3 years ito. Sa aking pananaw, pagdating po ng January 1, 2026, kay Rebecca Agota, maraming salamat. Sa akin pong pananaw, pagdating ng January 1, 2026, less than 2 years na lang po ang kasalukuyang administrasyon. Dahil pagdating po ng October of 2027, ay magkakaroon na po ng filing ng candidacy ng mga lalaban sa pagiging Pangulo at pangalawang Pangulo. Mag-iiba na po lalo ang dynamics at complexion ng ating politika sa ating bansa. Too late. Too late. At ito nga pong issue na yung pagcha-champion sa anti-corruption measure, hindi po bagay eh. Hindi bagay sa kanya. Sapagkat hinayaan niya na lumaganap ang korupsyon sa unang 3 bahagi ng kanyang termino. Sa unang kalahating bahagi ng kanyang termino. Atin siyang panagutin and let's not allow him to be acquitted at least in the bar of public opinion. Again, he is equally liable. He is equally guilty if not the most guilty. Why? You are the president. You are the source of yearly budget. Kung binito mo yan, maaari ka pang paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Pinirmahan mo eh. May knowledge ka. Bakit? Inaral mo kamo yung 4,000 pages more or less na panukalang budget ng 2025. At wala kang nakitang mali doon. Ang ating prueba, nagpakita po tayo ng larawan para lang po doon sa mga kakasali lamang. Malinaw po sa larawang ito eh. Kuhaan po nyo ng screenshot po ninyo. Nag-aaral daw sila eh, thoroughly reviewing, masusing nag-aaral. Nagsusunod po ng kilay upang pag-aralan yung mga panukalang 2025 budget bago niya pinirmahan. Pinirmahan niya eh. Ito na nga po, yung nagiging resulta ng pagiging imprudent niya dito sa pag-aaral sa ating taunang budget. So hindi po siya inosente at hindi siya dapat magmukhang inosente at least in the bar of public opinion. No? So na ang mga Pilipino talaga naman in demand yung ating mga inhinyero. World class ang Pilipino. Kaya lamang dito sa Pilipinas, nasa salaula yung napakagandang profesyon na engineer, yung mga engineer po natin, yung mga inhinyero. Napipilitan, natatakot, they want to keep their job, pinipikit na lamang, yan kasi ang kalakaran. So nakita natin, pinasok na ng isang organisadong grupo na ang galaw tila sindikato, ang gobyerno. Ano? Dahil lumulusot eh, paano lumulusot ito? Paano lumulusot ito? Hindi naman pwede na yung sekretaryo o kalihim ng DPWH na si Secretary Manny Bunoan lamang ang ipapako natin sa krus dito. Hindi naman pwede yung kanyang mga USEC lamang. Hindi naman pwede na yung mga regional directors at district engineers lamang. Hindi pwedeng sila lang. We also have to go to the source. Yung sinasabi ho ng naging pahayag kahapon ni Senador Ping Lacson. Sino yung funder? Sino yung project proponent? Matetrace naman yan eh. Hindi naman pwedeng putok sa buho yung halagang yan. Bilyon-bilyon piso yan eh. Ibig mong sabihin, isang araw may pondo na lang yung distrito mo. At lalagay na lang ng kongresista, ito yung project natin, ito yung project ko, akong nasa likod niyan. At ngayong nagkakabuluhol-buhol na, nagkakahetot-hetot na dahil sa libog ninyo sa pera, huhugas kamay din kayo parang executive department. Kanya sana ay hindi po mauwi sa nowhere itong mga nagaganap na investigation. Masyado pong mataas ang hope, ang aspiration ng sambayan ng Pilipino. At least, sa namamuno sa Blue Ribbon kay Senador Dante Marcoleta, sana wala kang iwasan, sana wala kang pangilagan, at nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. At sana ay hindi ka ma-overpower nung mga kasali din sa mga PIDAF nung araw eh. And I'm sure nakinabang sila sa ngayon. Ano? Yung DE Henry Alcantara, hindi natin sinasabing walang pananagutan ang mga officials and executive of the Department of Public Works and Highways. Yung District Engineer Henry Alcantara, saan ka ba naman na prinomote pa eh? Prinomote pa eh. Rinicol lang. Pero prinomote siya eh. From District Engineer, ginawang Assistant Regional Director. May mantakin mo. Siksik, liglig, umaapaw, lumalabas na sa tengat ilong niya yung nangyaganap na korupsyon dyan. Sa First Engineering District ng Bulacan, prinomote pa. Yung segunda niya, yung Bryce Hernandez, ngayon ng DE. Kagaya niyan, ang dali-dali niyang go to the source. Go to the source. And I hope, as I have said, this investigation will lead us to nowhere. I hope not. You have to name names.
You have to name names for the sake of our country. You have to name names for the benefit of the Filipino youth. Maawa kayo sa ating bansa. You have to name names for the sake of our people. Maawa kayo sa ating mga Pilipino, sa ating mga nagpapakakuba sa ibang bansa, yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants. Maawa ho kayo sa kanila. You have to name names at maging honest to goodness ang gawin ninyong investigasyon. Huwag tayong papagapi, huwag tayong papatalo, huwag tayong papa-impluensya. Ano ho? At medyo mahaba pa po ito. Anyway, bakasyon naman, wala akong hinahabol na 1-hour lunch break ninyo pati sa akin. At marami pa ho ang kasama natin sa live. Maraming salamat. Pag-usapan pa ho natin ito. At you have to do the right thing. Kay Senador Marcoleta, alam kong maraming nananalig, naniniwala, nagtitiwala ho sa inyo. Maraming nagdadasal para sa iyong katatagan, iyong kaligtasan. At ako personally, I pray that you will be given more wisdom, intellect, the gift of discernment, the conviction to go all the way. To go all the way, do the right thing, and let the chips fall where they may. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Higit ka pang mamamahalin ng sambayan ng Pilipino. Hayaan mo na. Ganun talaga eh. That's leadership. May tatamaan ka, may sasagasaan ka, pero you always have to choose and look for the greater good. Lagi ka lang sa panig ng sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. At kayo naman po mga kababayan ko, mahal kong kababayan, hindi naman pwedeng iiwan lang din natin yung mga kasali natin sa krusada na humingi ng transparency and accountability, na labanan ng korupsyon. Hindi naman natin pwedeng iwanan lang ho sila or kami dito sa gitna. Kailangan ho namin ang aktibong partisipasyon ninyo, tumulong po kayo. Mag-ingay din po kayo, maging bahagi ng mga direktang ugnayan, kagaya po ng aking ginagawa sa aking pahina. At muli, I am campaigning na sana ho yung mga nasa Facebook, mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share, mag-follow. At yung nasa YouTube po, sana ay mag-like, mag-react, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. At yung dito po sa TikTok, ine-encourage po kayo. Sumali po kayo. Sumali po kayo at importante lahat tayo ay magkaroon ng informed decision para hindi po tayo mabudol. Dahil hindi po maaaring inosente at biglang hero o bayani ang Marcos administration at nagpuputukan po itong issue ng korupsyon. Sila po, ulitin ko ay equally guilty, if not more than guilty, if not the most guilty. Sila po yan. Sila po yan. Hindi pwedeng inosente sila at sila pa ngayon ang papasalamatan ng sambayanan dahil kung hindi dahil sa isumbong mo sa Pangulo, hindi raw po maglalabasa ito. Hindi na nila maawat yung fact-checking ng nature. Hindi mo maaawat ang tag-ulan. Hindi mo maaawat ang bagyo. Hindi mo maaawat ang habagat. Hindi mo maaawat ang kalikasan. Fina-fact-check patuloy. So, ang pinakamagandang gawin, unahan mo. Mag-inspection ka kunwari at magalit-galitan ka kunwari at sabihin mo dapat may managot. Dapat talaga managot kayong lahat. At yung katagang mahiya naman kayo, dapat inclusive yun eh. Mahiya naman tayo. Yun ang tamang sigaw. Hindi pwedeng kayo. Doon pa lang nakita mo, dumidistansya na eh. Kaya nga itong si Saldi ko, matter of time, iuhulog ka rin, Saldi. Habang may halaga pa, yung maaari mong sabihin o ibahagi o ikumpisal sa sambayan ng Pilipino, now is the time. Dahil pagkalipas na yan at inuhulog na, wala nang timbang, wala nang tamis, wala nang pait, wala nang alat, wala nang asin kung ano man ang sasabihin mo. Bakit? Kaya mo na lang gagawin yung kung sakaling dumating yung pinapangambahan mong iuhulog ka. Tulad ng nangyari kay Janet Lim Napoles, pagdududahan ka pang higit ng sambayan ng Pilipino. Now is the time, sumanib ka, makipag-cooperate ka, ituro mo, lumabas ka kung sino-sino ba yung small committee. At sino ba yung nasa likod mo, hindi lang naman ikaw yan, hindi mo kayang gawin mag-isa yan. Hindi mo kayang gawin mag-isa yan. At itong mga nagaganap na investigation, yung mga nagtatanong sa Senado, iwas na iwas doon sa, ano yung pangalan ng kumpanyang yan? Basahin ko lang ho Yung SunWest. Hindi mabanggit-banggit, hindi malabas-labas sa bibig nila. Yung SunWest Construction and Development Corporation, yung High Tone Construction and Development Corporation, yung Legacy Construction Corporation. Kung above board lahat yan, then magsabi kayo, mag-cooperate kayo. Dahil sawa na ang sambayan ng Pilipino. Yung pananahimik ng mamamayang Pilipino nung unang bahagi, nung unang 3 taon ng Marcos administration, na misread po nila tayo. Akala nila yung pananahimik na yun submission. Na tayo'y sumasang-ayon, tayo'y tumiklop. Nagulantang sila nung nagpahayag po kayo
ng inyong sama ng loob, ng inyong rejection during the referendum nung midterm election. Kaya mahalaga po na patuloy yung ganitong mga ugnayan na lahat tayo ay bahagi. Yung hinahanap po nila, alam mo ninyo kahit sa hindi pwedeng wala pong minutes of the meeting. At hindi talaga pwede. Pero tila wala talaga. So hanapin mo na lang. Ang dali naman yan sino yung may direktang at malinaw na pananagutan. Yung chairman ng Committee on Appropriations nung 19 Congress. Patawag ninyo si Congressman Saldico, ipatawag ninyo yung chairperson ng Senate Finance Committee ng 19 Congress, si Senadora Grace Poe. Tanungin ninyo, sino-sino lang sila na nagkasundo doon sa tinatawag na small committee. Huwag na ho tayong magpatumpik-tumpik at magpaligoy-ligoy pa. Grandstanding po yun Pangalanan yung dapat pangalanan. Ngayon, delikado po itong nagaganap at naglalabasan Nakakatiyak ho ba tayo na yung flood control funds lang ang sinalaula ng sindikato na nagmumula sa funder pa lamang sa Kongreso na all the way itinawid na sa executive offices diyan sa DPWH. Ibig ko pong sabihin, nakita naman natin buhangin lang po yung linagay sa mga DK, di ba? Yung tulay diyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, hindi rin po dapat palagpasin yan. Di ba? Ito ho nga yung sinasabi ko. Nakakatiyak ba tayo na sa flood control lang ang sinalaula nila? Dapat, I think, yung mga flood controls po kasi natin, programs, ay mga proyektong built on grid. Kaswapangan po yan Sa kaswapangan, kanya nila tinipid. Yung bakal, tinipid. Yung iba, walang bakal, yung walang simento, walang buhos, walang graba, buhangin lang. Para nga naman pag nawasak, magkakaroon siya ng multi-year maintenance o repair. Di tiba-tiba, kagaya po yung ating naging pamagat ng isang araw, tiba-tiba sa baha. Huwag po natin itong biruin. I think the President, si Bongbong Marcos, President Marcos Jr., should order not just a special audit nitong flood control programs. Bilang Pangulo, hindi ka absuelto rito, pero bilang Pangulo, yung interest naman ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga gumagamit ng mga public structures, safe kaya yung mga public buildings? Kung ampaw din yan, safe kaya yung mga public school buildings? Paano kung ampaw din yan? Safe kaya yung mga iba pang public spaces na pinondohan din ng public funds na dumaan din sa DPWH? Dapat magkaroon ng public audit checking specially and specifically on the integrity of these structures. Let us not wait for an accident to happen bago tayo magbida-bida na naman, mag-i-inspection na naman, photo op na naman. Nakita natin ang daming magiging anak ng korupsyong ito Even the public structures. Questionable na po ngayon ang integrity nito. Ganito rin ba ang sinapit niyan? Hindi mo naman pwede sabihin, hindi, iba yung flood control, iba yung mga building. Pareho pong public money yan Kung wala silang puso doon sa palagi ang binabaha at yung hindi nahuli na basa ng tubig, baha sa kanilang lugar, dapat ganun din ang ating, dapat masusi ng inspeksyonin. Public audit, hindi lamang ng COA. Ang COA, special audit. Yung panahon ni Napoles, mas mahirap po supposedly. Hindi naman mahirap, matutumbok, but it will take a while. Dahil mga soft projects po yun. Alam nila yan. Dami pa dyan sa Senado, ang dami pa dyan sa Kongreso na kinabang. Yung mga NGO, people's organization, doon nila dinaan yung soft projects, Pero nagkaroon ng special audit, natumbok, natunton, may nakasuhan, may nakonvict, may nakulong. Kongresista, senador, meron. Mas madali po itong special audit ng flood control funds. Bakit? Hindi po soft projects ito Hard infra po ito At nagsisimula na nga po yung naging pahayag kahapon sa kanyang talumpati ni Senador Ping Lacson. Nagpadala siya ng mga staff niya, hindi lamang yung project ang wala. Pati yung opisina nung kontratista, wala na rin. Pati yung kontratista, nawawala na rin. So special audit, madali po yan. But another special public audit must be done on public structures na dumaan din sa DPWH, na dumaan din sa funding ng mga funders. Sila may access Yung mga senador, yung mga kongresista, they have to name names. They have to name names. Nandyan na yung investigasyon na yan. Anything short of naming names kung sinong liable, binubudol niyo kami. At huwag tayong pumayag, mga kababayan. Makikita naman natin yung mga nag-grandstand. Tandaan natin ang kanilang pagmumuka. Tandaan natin ang kanilang mga pangalan. Tandaan natin ang bawat katagang lumalabas sa bibig nila. Sisingilin natin sila doon. It cannot be na hindi all the way ang investigasyong ito. Kaya nga sabi ko hayaan nyo na. Mahulog na kung sinong dapat mahulog. Protektahan nyo naman yung kaban ng bansa. Protektahan nyo naman yung mamamayang Pilipino.
Di ba? Bantayan natin. Safe pa ba yung mga public schools? Mamaya tatalakayin natin yan. Bakit? Ito ho ay galing din na diskurso na po natin ito eh. Yung ating 30% of public school buildings lamang ang in good condition. Ano? So sa 100 public school buildings, sabi sa Congressional Education Commission 2, yung EDCOM 2, sa 100 building, gamitin lang ho natin yung sukatang 100 para mabilis ho na ang inyong visual. Ma-visualize ito. Sa 100 public school buildings, 30% lamang daw ho ang in good quality, ang in good condition. 30% lamang. Yung 70% tagilid. Lalo hong tumibay itong findings na ito ng EDCOM 2. EDCOM 2. Hindi ko po sabi-sabi ito, may report po ang Congressional Education Commission 2. May report po sila dyan. 30% lamang ng mga public school buildings ang in good condition. Yung 70, I do not know. So, sa 100, 30% or 30 lamang na buildings ang in good condition. Yung 70, questionable. Lalo pong tumibay ang report na ito, ngayon naglalabasan. Yung mga guni-guni or ghost projects or missing flood control projects. Lalong tumibay nung nakikita natin, buhangin lang. Ang inilalagay, walang bakal, walang buhos, walang simento sa mga dike. Huwag nating laruin ang buhay ng mga Pilipino. Huwag nating laruin ang buhay ng ating mga mag-aaral. Huwag nating laruin ang buhay ng ating mga estudyante. Huwag nating laruin yung mga gumagamit sa mga public hospitals. Dapat saan magkaroon ng public audit, especially on the integrity of the structure. Bakit? Questionable na lahat ng dumaan sa quality control or quality assurance ng DPWH. Yan na naglalabasan na ho eh. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang isyung ito. Ano ho? Si Banateros TV, substandard ang bakal. Hindi lamang, maraming salamat Banateros TV, hindi lamang ang bakal. Pati yung integridad na mga dapat sana nagbabantay ng integridad ng mga public structure, substandard na rin. Maaaring kayo'y naipit, but still, we need good Filipinos na tumindig at magsalita at protektahan naman ang interes ng nakararami. Dapat magkaroon ng public audit doon sa integrity of all public structures, especially public school buildings. Nitong naglalabasan, ang libog sa pera ng mga korap na kawani ng gobyerno. Kawawa ang ating mga kabataan, kawawa ang ordinaryong mamamayan gumagamit ng public structures. Be it public school buildings, be it public hospitals, kung ano man, public space, health centers, kung ano man. Kung substandard yan, kung ampaw yan, accident waiting to happen. Now, naglalabasan ito, dapat mag-utos ang Pangulo, si Bongbong Marcos, magsagawa ng public audit, i-check ang integrity ng structure ng lahat ng public facilities, public buildings, public structures, especially public school buildings, public hospitals, health centers. Simulan na natin yan. Simulan natin yan. Yan ang dapat ipag-utos na niya. Wala na akong reliance sa DPWH, magagaling world class ang Pilipinong inhenyero. Pero naglalabasan na po ito eh. Paano napondohan, paano nakasingil, paano nag-project completion, yung project na hindi naman pala talaga iginawa. Wala nga, ghost, phantom. At hindi rin po original to. Few months back sinabi na ng may flinag na ang COA eh. Di ba? Napakalaking halaga ang flinag ng COA, phantom flood control projects. Marami nang nauna. Kanya mahirap na hayaan nating baguhin nilang naratibo, yung revisionism, at i-acquit agad-agad si Bongbong Marcos in the bar of public opinion as to his guilt. He is equally liable, he is equally guilty, if not most guilty, dahil hinahayaan niya ang nangyayaring ito at the expense of taxpayers' money. Yan ho yung katotohanan dyan. And yeah, again, I hope the investigation will not lead us to nowhere. Kay Senador Dante Marcoleta at yung mga senador na talagang gusto rin ng katotohanan, do the right thing and let the chips fall where they may. Wala nang iiwasan. Nagbamasid ng sambayan ng Pilipino, napakaingay na ng usaping ito. At a few months back, malinaw rin ang naging pahayag. I think nung siya ay nagsumite ng kanyang sulat na ayaw na niya na maging kalihim ng Department of Education. Tinanong siya. Ang sinabi niya, 2 tao lang, di ba? Atras natin, wala ho tayong ilalagay natin sa tamang konteksto.
Dalawa lamang daw ho ang taong may say o may hawak sa pondo ng Pilipinas, sa pera nating mga Pilipino. Pinangalanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Si Speaker Martin Romualdez at yung chairman noon ng Appropriations Committee, si Saldico. Binanggit na yan eh. Pero hinahayaan eh. Ito ngayon ang nagiging resulta. Kaya, yung mga tulay natin, hindi rin naman na bago ho ito. Hindi ba, noong February of this year, nag-collapse yung Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa Isabela. Ilang tulay pang antay nating mag-collapse? Ilang buhay pang dapat magbuwis? Masaktan, ari-arian ng masira at masalanta. Yung tulay, whether tulay pang sasakyan o tulay pang pedestrian, ipa-inspeksyonin na yan yung integridad ng istruktura niyan. Yung structural integrity, yung public school buildings, yung public hospitals. Yan ang dapat ninyong unahin, yung mga kalsada, yung mga DK, yung flood control. Bakit? Grabe na ho. Wasak na ang integridad din ng DPWH. Pero hindi pwede na ibabalikatin lang ni Secretary Manny Bonoan lahat ng sisi at galit ng sambayan ng Pilipino. Yung galit at hagupit ng mamamayang Pilipino, hindi lang po ito pang DPWH. Pangalanan, yung dapat pangalanan, yung funder, yung source ng funding, yung kongresista o senador. Wala dapat dito agad-agad nagmamalinis na and would want to be acquitted in the bar of public opinion. We should not allow that. Otherwise, tigil na ho yung investigasyon na yan. Diba? Flood control, again, last year, 200 inosenteng tao patay sa Bicol. Aantayin pa natin uli yung ganon? 200, you cannot put a price tag doon sa 200 inosenteng Pilipinong namatay. Babae, bata, lalaki, matanda. Walang pinili, 200 patay. May halaga ba yan? And yet, ang libog nila sa pera, sige-sige lang. Atin itong labanan. Pushback tayo mga kababayan. Huwag natin silang pahintulutan. Huwag natin sila hayaan. Naglalabasan na po eh. Di ba? Kasi yun nga, may collusion, may sabwatan. May sabwatan talaga nagaganap. Between the funders, nalalatag na ho eh. Pag i-matrix mo, may funders, yan ay naggagaling sa Congress. Bakit? Yun talaga eh. Ang appropriations bill or any revenue measure, basta pananalapi, magsisimula sa mababang kapulungan sa Kamara. So merong collusion between the funders, yung ating mga civil servants, yung mga district engineer, assistant regional director, yung regional director, yung mga kawani, yung mga nagche-check ng quality assurance, ng mga tinapos sa public infrastructure, kasali po lahat yan eh. At sad to say, lumabas din na pati yung isang commissioner ng COA nakakaladkad na rin. So makikita mo yung funder, yung kongresista, yung senador, patagos doon sa ating mga civil servants, sa DPWH, DBM din siguro sa release ng pera, hanggang sa COA. Kasi nag-o-audit eh. Nakakakolekta eh. Non-existent naman yung project. So dapat natin bususiin pa uli ito. Dahil, well, buwis-buhay talaga pag-usapan. Yung 100 bilyong pisong problemang ganito. And bukod sa public audit of all public infrastructures na madami po laging tao, dapat silipin ni Pangulong Marcos Jr. Silipin din niya. Yung mga eskwelahan, yung mga ospital, yung mga health centers na dumaan sa DPWH. Buwis-buhay po talaga eh. At protektahan din kung sino man yung mga civil servants natin o pribadong kontratista na sukang-suka na o yung mga handang tumestiko pero natatakot sa kanilang kaligtasan. Buwis-buhay po talaga eh. Dapat ang gobyerno i-assure ni Bongbong Marcos sa kanila na sila ay protektado, na walang mangyayaring masama sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Para nang sa ganoon, makita natin kung mayroon bang direksyon tama itong nagaganap na investigation. Dapat nating protektahan yung mga nais ng maglahad ng katotohanan at siguraduhin ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos na hindi sila hindi mapapano yung kanilang mga mahal sa buhay. Kung talagang sila ay may direksyon at may patutunguhan itong investigasyon ito. Kung hindi, yung kagaya nga ako na sinabi ko, budulan lang. It's all about money. Money over people. Money over the Filipinos. Money over the country. Kaya nga ang ating pamagat, ang libog sa pera. Banateros TV, nakakalungkot talaga. Pero kailangan natin din na makagaya ninyo, ang Banateros TV. Pagpatuloy natin
itong ganitong advokasya, humingi ng transparency, accountability, peace and security. One of these days, pinapahanda ko na yung aming pagla-live noon ni Pangulong Duterte kasama si Congressman Sid Ungab, kung saan una niyang linahad ang maanumalyang 2025 national budget. Kung meron man tayong dapat pasalamatan, Pangulong Duterte, hindi yung kasalukuyang administrasyon. Hinayaan niya eh. Hindi pwede that he will be acquitted or he will look innocent, at least in the bar of public opinion, no. Budulan po iyan. Ating yan labanan, ating nilalagyan ng konteksto ang ating mga problemang lipunan na linalagyan natin para magabayan ang ating mga kababayan. Ano? Pag ito ay walang direksyong malinaw, tigilan na yan, waste of public money. If ang magiging dulo nito ay money over people, it's all about the money. But then again, alam niya, nararamdaman niya ito. Ordinaryong tao kinakausap nito. And I'm referring to Senator Dante Marcoleta. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. At ang hakbang ng mayusog nakatulong sa iyo, nakasuporta sa iyo. At hindi lamang kami, Senador, madami. Hayaan mo na kung sinong tatamaan sa ginagawa mong investigation. But please, do not fail the Filipino people. We are counting on you. Mataas ang aming pag-asa na gagawin mong tama ang investigasyong ito. Pananagutin ang dapat managot. Huwag niyo po sana kaming biguin. At alam ko, kilala kita, magkaibigan tayo. Matigas din ang iyong paninindigan. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Tayo naman, wag lang natin basta iiwan o iasa kay Senador Dante Marcoleta at marami pa naman siya makakasama na tama rin ang direksyon. Atin silang tulungan. Magpahayag kayo. Total, sinabi ni Bongbong Marcos, magsumbong sa kanya, isumbong natin. Bantayan natin siya. Bantayan natin siya. Hindi lamang pwedeng DPWH sa managot dito. Kailangan pangalanan yung dapat pangalanan. May mga senador kung magtanong, akala mo pa-blind item pa eh. Meron na kayong lahat. May information kayo, may access kayo sa lahat. Pondo ng Pilipino, pondo ng gobyerno, immunity lahat. Pagdating doon, blind item ang tanong mo, bakit hindi mo pangalanan? Gas-gas na yung respeto sa yung may meron daw respeto sa mababang kapulungan. Meron naman. But pag pinangalanan mo ba, binabastos mo na? Diba? You are just setting everything straight on record. Lahat naman yan on record eh. Kahit na hindi nyo nasabihin, for the record, lahat yan recorded. Ang hindi lang re-record ay yung minutes ng small committee meeting. Yan, dapat pala doon ginamit yan. Diba, Congressman, Senadora, for the record, lagay natin sa record. Wala ho may pakitang record eh. So ito yung ating dapat bantayan at patuloy natin na pag-uusapan bilang tunay at maisog. Nakakampi ninyo bilang tunay at maisog na oposisyon. Bagamat tayo ay nasa labas ng Senado, hindi natin kinakailangan, may mga kakampi na tayo dyan, tama naman ang direksyon, atin silang tulungan, pagdasal din natin na hindi sila kahinaan ng loob and that the Almighty will grant them wisdom, more wisdom, intellect, courage, the gift of discernment, prudence to go all the way para po sa mga Pilipino. No? Batiin ko lang JL, ano po kaya ang parusa sa mga corrupt officials na yan? Akin pong tinutulak noon, ibalik yung death penalty. And I think, ngayon pa lang, justified yung ating panawagan noon, ating posisyon, ibalik ang death penalty sa lahat ng nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Lantaran ho eh. Lantaran. Lantaran ang panggagago sa atin ng mga ito. Kaya Pinoy Farm Fresh in Bukidnon, PH, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kaya Pulang Rosas, salamat po palagi attorney sa paghatid ng mahalagang kaalaman. Isa ka po sa aming palaging kinakapitan at sana'y dumami po ang katulad mo pa na matuwid na tunay. Hindi po namin kayang kami-kami lang. Kinakailangan ho namin ng tulong ninyo. Maging aktibo rin ho kayo. Maging aktibo rin ho kayo, pera po natin ito eh.